Rendell Tagalog Love Stories presents Aray, dahan-dahan naman misis, ang sakit eh. Malambing na halos pakiusap ni Alex sa nurse na si Angela. Ang nurse na siyang na-assign na gamutin siya. Sandali namang tinigil ni Angela ang paggamot sa sugat ng sundalong si Alex at seryoso itong tinitigan sa mata. Base sa naalala ko, matagal na tayong tapos Mr. Dimagi ba? Kaya pwede ba wag mo kong tawaging misis? Ang sama sa tenga. Inis na sagot ni Angela kay Alex na dating asawa ng nurse. Pero imbis na magalit at mainis si Alex sa sinabi ng dating asawa, mas napangiti pa siya dahil sa pagmamaldita ng ex-wife niya. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Mataray na tanong ni Angela sa kanya. Ngumiti naman si Alex kay Angela sabay kindat sa nurse. Nothing, Mrs. Naalala ko lang noong nakaraan. You know, you and me. Pabirong sagot ni Alex na mas lalong ikinairita ni Angela. Kaya imbis na ipagpatuloy ang paggagamot sa sundalong si Alex, pinalo ni Angela ang kamay sabay walk out sa harap na ex-husband. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Bakit nga ba muling nagkita ang dating mag-asawa na sina Alex at Angela? Hindi alam ni Angela kung magsisisi ba siya sa nangyayari ngayon sa buhay niya. Bakit ba kasi hindi na lang siya tumanggi ng sinabi ng head nurse nila na kasama siya sa medical mission? Eh di sana kung tumanggi siya, hindi niya makikita ang nakakainis na mukha ni Alex. Isip-isip ni Angela habang naalala ang araw na umuo siya sa head nurse na makasama sa medical mission na to. Angela Reyes, kasama ka, gusto mo ba? Tanong ng head nurse ni Angela. Agad namang sumagot ng oo si Angela dahil minsan lang ito mangyari sa buhay niya. At dahil nga kompleto na ang medical team na kasama sa medical mission, agad silang umalis papunta sa probinsya ng Jensan. At doon, nakilala nila ang mga sundalong pagsisilbihan nila Angela sa 5 araw na pananatili sa Jensan. Pero mukhang minamalas nga si Angela. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, dito pa talaga sa medical mission makikita niyang muli ang lalaking ilang taon na niya iniiwasan na makita. Ang lalaking iniwan ni Angela 5 taon ang nakakaraan. Ang ex-husband niyang si Alex Dimagi ba? Katulad ng pagkagulat ni Angela, gulat na gulat din ang sundalo na makita ang mukha ng nurse na nandito ngayon at kasama nila sa kampo. Hindi akalain ni Alex na muling makikita ang dating asawa. 5 taon na simula nang iniwan siya ng babae dahil sa kabobohan niya. Kaya hindi makapaniwala si Alex na magkikita silang dalawa muli. Lieutenant Dimagi ba? Ito nga pala si Nurse Angela. Siya ang naka-assign sa'yo. Nakangiting sabi ng head nurse. Hindi naman mapigilan ni Alex ang mapangiti. Parang pumapabor yata sa sundalo ang pagkakataon. Lalo na. At narito na sa harap niya ang babaeng kay tagal na hindi nakita. Samantala, magkahalong inis at kaba naman ang nararamdaman ni Angela sa mga oras na yun. Dahil tila pinaglalaroan sila ng tadhana. At sa kanya pa talaga, inasay ng lalaking iniiwasan. Nurse, ikaw na ang bahala kay Lieutenant. Maautoridad na utos ng head nurse ni Angela. Wala sa mood naman siyang tumango sa nurse habang abot tenga naman ang ngiti ng sundalo. Yes, nurse. Walang emosyon niyang sagot, sabay baling sa ex-husband. Ngingiti-ngiti, kala mo naman gwapo. Bulong ni Angela sa sarili. Napangiti naman ng sundalong si Alex nang makita ang iritang tingin ni Angela sa kanya. Natutuwa siya. At alam naman ni Alex na kabaliktaran nun ang nararamdaman ng dalaga para sa kanya. I think magandang samahan niyo sa 5 araw.
Mukhang magkakasundo kayo. Masayang sabi ng head nurse. Nakangiting tumango si Alex sa head nurse habang nakasimangot naman sa nurse si Angela. Pag-alis ng head nurse ay saka inirapan siya ng dalaga. At doon na, nagsimula magsalita si Alex na mas lalong ikinairita ng dalaga. Hi babe, it's nice to see you again. Tumaas ang kilay ni Angela dahil sa pagtawag ng babe sa kanya ni Alex. Yun kasi ang dati nilang tawagan. Lieutenant, bago tayo magsimula sa trabaho, gusto kong sabihin na purong trabaho lang to, wala nang iba. Huwag na sana natin bigyan ng mali siyang mga bagay-bagay. I want us to be professional. Tsaka isa pa, matagal na tayong tapos. There's no reason para balikan pa natin ang tapos na. Halata naman ang gulat sa mukha ni Alex dahil sa sinabi ng nurse. Mukhang nakalimutan na nga ng dating asawa ang nakaraan nila. Pero sa halip na ipakita ni Alex sa babae ang disappointment niya ngayon, nakangiti pa rin siya na nakaharap sa dating asawa. You know what, Jel? I'm professional here. Tsaka totoo naman may pinagsamahan tayong dalawa. Bakit? Nakalimutan mo na ba ang mga gabing pinagsaluhan natin? Yung mga gabing sinisigaw mo ang pangalan ko? Hindi na natapos ni Alex ang gustong sabihin nang biglang naglakad patalikod si Angela sa kanya. Iritang-irita talaga si Angela sa mga oras na yon. Pumasok siya sa tent na nilaan sa kanya nang walang mood. Dahil sa pinagsasabi ng ex-husband niya. Hindi makapaniwala si Angela na kayang humarap ni Alex sa kanya na tila parang hindi pangit ang paghihiwalay nila noon. Parang walang epekto sa sundalo ang mga nangyari. Samantalang parang babaliw si Angela noon. Lalo na ngayong nakita niya ulit ang dating asawa. Pero bilang nurse ng sundalo, kailangan ni Angela maging professional. Kailangan na hindi mahalata ni Alex ang kabang nararamdaman niya tuwing kaharap niya ito. Dahil baka ito pa maging dahilan para malaman ni Alex ang lihim na tinatago ni Angela sa kanya. Wala naman sa kanyang sarili ang dalaga nang pumasok sa kanyang tent. Ni hindi pinansin ni Angela ang mga nurse na kasamahan niya. Habang naglalakad siya papasok sa tent, diretso lang siya sa paglalakad hanggang makapasok ng tuluyan sa area niya. Dahil sa pagod ng katawan, hindi na nag-abala si Angela na magbihis. Agad siyang humiga at pinilit ipikit ang kanyang mga mata nang biglang magring ang phone niya. At nang makita niya ang screen ng pangalan ng anak niyang babae, agad niya itong sinagot. Hi, Mommy! Good evening! Bati ng 4 na taong gulang na anak ni Angela mula sa kabilang linya. Napangiti naman siya nang marinig ang boses na anghel. Hi, baby! How's your day? Kalmadong tanong ni Angela sa anak. Totoo nga siguro ang kasabihan na pag isa kang ina sa nakakapagod na mundo, ang anak mo lang iyong magiging pahinga. Dahil yan ang nararamdaman ngayon ni Angela sa oras na kausap niya ang anak na si Angel. Pangit man na naging paghihiwalay nila ni Alex, nagpapasalamat siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala ang anak nilang si Angel. At kung hindi dahil kay Alex, baka wala ngayon si Angel sa buhay niya. Mommy, may mga new toys ako binili ni Ninong Chris. Masayang kwento ni Angel sa ina. Tahimik naman na nakikinig si Angela sa kwento ng anak tungkol sa mga laruan na pinamili ni Chris sa kanya, ang kaibigang doktor ni Angela. Okay baby, after nyan go to sleep na, okay? Malambing na sambit ni Angela sa anak. Natahimik naman si Angel sa kabilang linya na bahagyang pinag-alala ni Angela. Angel anak, okay ka lang? Actually, Mommy, nagising po ako kasi napanaginipan ko kayo ni Daddy. Sabay daw po kayong umuwi dito at naging big happy family daw po tayo. Inosenteng sagot ni Angel kay Angela
na nagpatigil sa kanya. Noon nang sila ni Angela pa at Alex, pangarapan ng nurse na magkaroon ng buong pamilya kasama ang sundalong asawa. Pero dahil palagi na lang natatakot si Angela para kay Alex, at parang walang pakialam na si Alex kay Angela, napagdesisyon na ng nurse na iwan ang asawa. Dahil pakiramdam ni Angela, ay pabigat lang siya sa asawang si Alex at sa tungkulin nito sa bayan bilang sundalo. Kaya kahit mahirap, umalis si Angela sa poder ng asawa na tanging sulat lang ang iniwan. Sa kabilang dako naman, hindi pa rin maalis sa isip ni Alex ang muling pagkikita nila. Muling nanumbalik sa kanyang alaala ang araw na iniwan siya ng dalaga. Abala nun si Alex sa paglilinis ng kanyang mga baril, nang biglang makarinig ng sigaw galing sa isa sa mga katulong nila ni Angela sa bahay. "What happened to you?" Takang tanong ni Alex kay Sally. Sir Alex, si Ma'am Angela po, si Ma'am po, umalis po, dala-dala po lahat ng gamit niya." Hinihingal na saad ni Sally. Napatigil naman sa kanyang paglilinis sa kanyang baril si Alex nang marinig ang sinabi ng kanilang katulong. Kaya isinantabi niya muna ang ginagawa at dali-daling tumakbo pakit ng kwarto nila mag-asawa para kumpirmahin ang sinabi ni Sally. At ang bumungad nga kay Alex pagkabukas niya ng kanilang pinto ay ang mga kalat na damit ng asawang si Angela. Sobrang gulo ng kanilang kwarto. Pagpasok ni Alex, nilibot niya ang buong kwarto ng kanyang tingin nang biglang may nakita siyang isang papel. Pinulot ni Alex ang papel at tiningnan kung ano ito. Nang malaman ni Alex na isa itong sulat galing sa asawang si Angela, walang pagdadalawang isip niya itong binasa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng sundalong si Alex. Masakit para sa kanya na iwan ng asawa. Pero alam ng sundalo na walang ibang dapat sisihin kundi siya lang. Nakalimutan niya ang responsibilidad niya bilang asawa. Dahan-dahan namang ginusot ni Alex ang papel na hawak pagkatapos niyang basahin ang sulat ni Angela. Hindi matanggap ni Alex ang nangyari. Masakit. Yun lang ang alam niya. Masakit ang ginawa ng babae sa kanya. Pag naaalala ni Alex ang nakaraan, hindi maiwasan ng sundalo na malungkot. 5 taon na rin simula nang iwan siya ni Angela pero ang sakit pa rin. Kaya ngayong nakita niya muli ang asawa, lahat gagawin niya makapasok lang muli sa buhay ni Angela. "Hoy, tulala ka? Don't tell me na love at first sight ka sa nurse na siyang naka-assign sa'yo." Asar ni Kevin kay Alex, kasamahan na sundalo ni Alex. Agad namang binato ni Alex ng unan ang kaibigan si Kevin. Sabay tingin niya ng masama rito. Baliw, asawa ko yun. Nanlaki naman ang mga mata ni Kevin dahil sa gulat. Wag mo sabihin na yun ang iwan si 5 years ago. Pero di ba sabi mo hiwalay na kayo? So, ex-wife mo yun? Assuming mo pre. Kumunot ang noo ni Alex dahil sa sinabi ng kaibigan. Kung mababadtrip ka, wag ako. Tsaka hindi kami divorce, hiwalay lang, magkaiba yun, gago. Mayabang na sagot ni Alex kay Kevin na ikinangisi lang ng kaibigan. Hiwalay lang kami at sinisigurado ko na babalik siya ulit sa akin. Babalik siya ulit. Bulong ni Alex sa kanyang sarili. 2 araw simula na magkitang muli si Angela at Alex. Nagpapasalamat ang nurse na wala ngayon dito sa kampo ang dating asawa. Dahil nasa isa daw itong misyon ngayon. Kaya nakakagalaw si Angela na walang kabang nararamdaman. Nakakagalaw si Angela nang walang Alex na sumisira sa mood niya. Pero ang tahimik na araw ni Angela sa kampo ay biglang naglaho dahil sa announcement na nagpakaba ng husto sa dalaga. "Everyone, proceed now to the medic area. Maraming sundalong sugatan." Announce ng head nurse nila. Sa hindi malamang dahilan, dali-daling tumakbo si Angela papunta sa mga sundalo.
Nilibot ni Angela ang tingin sa paligid at nang makita ang taong hinahanap ng kanyang mga mata, walang pagdadalawang isip na lumapit siya. "Buisit ka! Hanggang kailan ka magkakaganyang buisit?" Iritang wika ni Angela kay Alex habang pinapalo-palo ang kamay ng binata. Tila walang pakialam si Angela sa kanyang paligid. Dahil ang tanging tingin niya lang ay nasa lalaking nasa harap niya ngayon. Hinayaan naman ni Alex ang pagpalo ni Angela sa kanya. Imbis na pigilan ng nurse, mas natuwa pa siya sa ginawa nito. Dahil katulad ng dati, tuwing nangyayari ito kay Alex, si Angela ang nag-aalaga sa kanya. "Sweetheart naman, gamutin mo na lang kasi ako. O di kaya i-kiss mo na lang ako." Pabirong sagot nito. Kumunot ang noon ni Angela at saglit na tinigil ang pagpalo sa sundalo nang ma-realize ni Angela na marami ang nakatingin sa kanila. "Asa ka, buisit!" Napangiti naman si Alex nang makita ang pag-aalala sa mukha ng dating asawa. "You still care for me, love? Tama?" Malumanay na tanong ni Alex kay Angela. Napanguso naman ang dalaga dahil sa tanong ni Alex. Hindi alam ni Angela kung sasagutin ba niya o hindi ang tanong ng binata. Dahil sigurado si Angela na oras niya sabihin hindi siya nag-aalala, sasabihin lang ng dating asawa na nagsisinungaling siya. At malamang, aasarin palalo siya ni Alex. "Malamang, naka-assign ka sa akin kaya syempre." Hindi naman natapos ni Angela ang sasabihin nang bigla siyang yakapin nito. "Parati akong babalik. Babalik para sa'yo." Sasagot pa sana si Angela sa sinabi ng sundalo na may maramdaman siyang tumutulo sa likod ng dating asawa. Kaya agad siyang pumunta sa likod ni Alex para kumpirmahin ang hinala. At doon niya nakitang may sugat si Alex. "Bumalik nga, may sugat naman." Iritang sabi ni Angela kay Alex habang dahan-dahang ginagamot ni Angela ang likod ng dating asawa. "Malayo yan sa bituka, sweetheart." Sagot ni Alex sa kanya na hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi ng sundalo. "Whatever, Lieutenant, and please stop calling me babe or sweetheart. Wala na tayo matagal na." Matagal na. Nagmamadaling pumasok si Angela sa kanyang tent dahil sa pagbilis ng tibok ng puso niya kanina habang ginagamot si Alex. Aaminin ni Angela, totoong nag-aalala siya kay Alex. Parang may tumutusok sa puso niya habang iniisip na maaaring may mangyari pang malala kay Alex dahil sa trabaho niya bilang sundalo. Hindi maintindihan ni Angela kung bakit gano'n na lang siya makareact kanina nang makita na isa si Alex sa mga sundalong sugatan. Kahit na matagal na silang wala. Pero imbes na mag-isip pa si Angela ng malalim, huminga na lang siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagbabaka sakali na makalimutan niya ang nangyari ngayong gabi sa pagitan nila ni Alex. Kinabukasan, maagang nagising ang binata at nagluto ng kare-kare na paborito ng dating asawa. Dala-dala ni Alex ang nilutong ulam papunta sa tent ni Angela nang makita ni Alex na busy ito. "Good morning, babe." Kumunot ang noo ni Angela dahil sa sinabi ng lalaki. "Walang good sa morning kung ikaw lang nakikita ko." Napakagat naman sa kanyang labi si Alex habang nakatingin sa dating asawa na nagmamaldita ngayon sa harap niya. "Ang aga mo yata mabad mood, babe. Para sa iyo nga pala." Nagulat naman si Angela nang ibigay ni Alex ang nilutong kare-kare. Hindi makapaniwala si Angela na naaalala pa pala ni Alex ang paborito niya. "Ano yan, suhol?" "Babe naman, peace offering ko yan sa'yo, tsaka diba, last day mo na dito, kaya pinagluto kita, para makatikim ka naman ng masarap." Tumaas ang kilay ni Angela dahil sa biglaang pagyayabang ng dating asawa. "Hangin mo. Tsaka, hindi ko na yan kailangan. Masarap ang mga kinakain ko." Imbes na magpatalo sa dating asawa, kinuha ni Alex ang kamay ni Angela para kusang iabot
ang ulam na kare-karing niluto niya. Accept it, babe. Tsaka, marami ka pang matatanggap na luto ko soon. What do you mean? Takang tanong ni Angela. Ngumiti naman si Alex dahil sa tanong ng dalaga. For now, secret muna, sweetheart. But don't worry, promise ko yan sa'yo. Palagi na kitang ipagluluto. Mas lalo namang nainis si Angela sa narinig kay Alex. Kaya imbis na magpasalamat sa sundalo para sa kare-kare, inis na tumayo si Angela. Akmang maglalakad na sana siya nang biglang hawakan siya ni Alex sa kamay para pigilan. See you soon, babe. Promise ko this time hindi na ako mawawala. Hindi na ako aalis. What the hell, Alex? Anong ginagawa mo sa akin? Bulong ni Angela sa sarili habang nakatitig sa nakangiting muka ng kanyang dating asawa. Nakabalik na si Angela sa Maynila at ang masasabi lang ng nurse ay totoong nakahinga siya ng maluwag ngayong malayo na siya sa dating asawa. Pero kahit ganun, hindi nakaligtas si Angela sa pangaasar ng mga kasamahan na nurse nang makita nila ang pagbibigay ni Alex sa kanya ng kare-kare. Aminin mo na kasi, girl, anong meron sa inyo ni Hati Soldier? Kinikilig na tanong ni Marie, isa sa kasamahan ni Angela. Kumunot naman ang noon ni Angela dahil sa pagtawag ni Marie ng gwapo kay Alex. Hay, sabi ko na nga ba, kinikilig ka na rin. Aminin mo na kasi, girl. Asar din ni Stella sa kanya. Napanguso si Angela. Dahil kahit ang man-hater niyang kaibigan si Stella ay kinilig din sa binata. Okay lang kayong dalawa? Gwapo? Niwala ngayon sa kalingkingan ng mga K-pop star na gusto ko eh. Iritang sagot ni Angela. Pero imbis na sumang-ayon si Maria at Stella sa kanya, mas inasar pa siya lalo ng dalawa. Kaya kesa mabad trip, sa pagkakabanggit ng paulit-ulit sa pangalan ni Alex, ay umalis na lang siya sa harapan ng mga ito at bumalik sa kanyang trabaho na agad namang sinundan ni Maria at Stella na ngayon ay patawa-tawa pa rin. Samantala, nag-file ng leave sa trabaho ang sundalong si Alex. Sa kagustuhan na bumawi sa dating asawa na si Angela, dahil gusto ni Alex na muling bumalik si Angela sa buhay niya. Kaya lahat gagawin ni Alex para muling mapalapit sa nurse. Pre, seryoso ka na ba talaga sa plano mo? Nakangiting tanong ni Nathan, isa sa mga kaibigan ni Alex na sundalo. Tipid na ngumiti si Alex sa kaibigan. I want her back, bud. At hindi ako titigil hanggat di siya bumabalik sa akin. Seryosong sagot ni Alex kay Nathan na ikinangiti lang ng binata. Sa kabilang dako, gabi na nang makauwi si Angela sa kanilang apartment ng anak. Binigay muna ni Angela ang dalang adobo sa katulong niya bago tuluyang umakyat sa kwarto ni Angel. Dito balak ni Angela matulog ngayon katabi ang kanyang anak. Si Angel ang naging bunga ng pagsasama nila ni Alex. Kaya kahit papaano, nagpapasalamat pa rin si Angela sa dating asawa. Tandang-tanda ni Angela ang araw na umalis siya sa poder ni Alex nang hindi nagpapaalam. At tandang-tanda rin ni Angela ang unang araw nang malaman niyang buntis siya. Umalis si Angela nang hindi inaasahan na may nabuo sa kanyang sinapupunan. Magsisinungaling si Angela kung sasabihin na wala siyang plano ipakilala si Angel sa ama nito. Dahil bilang ina, alam ni Angela na ang bubuo sa pagkatao ni Angel ay si Alex. Pero ang hindi lang alam ni Angela ay kung kailan mangyayari ang araw na yon. Dahil kung si Angela ang tatanungin, ngayon ay hindi pa siya handang magkita ang mag-ama. Mommy, are you crying? Inosenteng tanong ni Angel sa ina. Nagulat naman si Angela nang biglang bumangon ng anak at niyakap siya. Kaya dali-daling pinunasan ni Angela ang luhang tumutulos sa kanyang mga mata.
No, Angel. I'm happy. Happy lang ako. I'm not crying. Nagising ka ba ni Mama? No po. Hindi po. Nagising lang po ako. Feel ko kasi may tumabi sa akin. Kumain na po kayo? Dito po kayo matutulog? Gusto mo, Mama, tabi tayo? Sunod-sunod na tanong ng kanyang anak. Napangiti naman si Angela habang pinagmamasdan ng anak. 4 years old pa lang ito. Pero masasabi na ni Angela na matalinong bata si Angel. At kamukha rin ni Angel ang tatay nito. At katulad ni Alex, madaldal din ang anak. Mama, tabi tayo. Yes, baby. Niyakap muna ni Angela ang anak bago tuluyang humiga sa tabi nito. Mama, sana po sa susunod katabi na natin si Papa dito sa kama. Sana po umuwi na siya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ng anak. Hindi alam ni Angela ang tamang salita na pwedeng sabihin kay Angel. Ayaw niyang paasahin ng anak kaya imbes na sagutin, niyakap niya na lang ang anak ng mahigpit. Yes, baby. Sana. Good night, Mama. Narinig ni Angela na bulong ng anak niya. At dahil nga na-approve agad ang leave na final ni Alex, ay agad siyang umalis papunta ng Maynila. At gabi na nga na makarating siya. Pero imbis na magpahinga at matulog, hindi mapakali ang sundalo ngayong bukas na bukas rin ay pupunta na siya na ospital para magkita sila ni Angela. Alam ni Alex na may posibilidad na iwasan siya ng dating asawa. Pero katulad ng pangako niya, hindi na siya papayag na muling mawalay ang dating asawa sa kanyang tabi. Gagawin niya lahat para bumalik sa buhay niya ang dalaga. Naging maganda ang daloy ng isang linggo ni Angela sa kanyang trabaho. Wala siyang masyadong naging problema, maliban na lang sa mga pasyenteng matigas ang ulo. Malapit na mag-alauna nang matapos si Angela sa kanyang duty sa umaga. Kaya sabay silang pumunta ni Stella sa cafeteria para kumain ng lunch. Anong ulam mo? Nakangiting tanong ni Stella kay Angela. Ngumiti si Angela, sabay abot ng baonan. Pansit at kare-kare ang niluto ni Angela bago pumasok sa ospital. Dahil ito ang request ng anak niya. Wow, sana lahat pansit. Pahingi kami girl ha. Akmang kukuha sana ng isang hiwa ng kare-kare si Stella nang biglang may naunang kumuha dito na siyang ikinakgulat nilang dalawa. Sabay lumingon si Angela at Stella sa taong kumuha na kare-kare. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Angela sa dating asawa. Tipid na ngumiti si Alex bilang sagot. I came here for you. Gusto ko rin magpa-check up. Pero sabi ng isang kasamahan yung nurse na sa cafeteria ka, kaya pumunta na rin ako dito. Dahil tamang-tama, wala pa akong kain. Napanguso naman si Angela dahil sa narinig mula kay Alex. Kasalanan ko bang hindi ka kumain? At ano bang kailangan mo ha? Hindi natapos ni Angela ang dapat niyang sabihin nang biglang putulin ng kaibigang si Stella ang dapat na sasabihin niya. Lieutenant, ikaw pala. Sabay ka sa amin? Yaya ni Stella sa kanya. Kasabay nilang dalawa ni Angela. Walang pagdadalawang isip na kumuha si Alex ng upuan sa katabing lamesa sabay upo niya sa tabi ni Angela. Hindi naman maipaliwanag ng dalaga ang nararamdamang kaba sa oras na yon. Lalo na at katabi niya ang dating asawa. Thank you for the offer, Nurse Stella. Gutom na rin talaga ako. Anyway, baka gusto niyo po umorder. Sabihin niyo lang libre ko. Ipamukha ba naman na mayaman ka kaysa sa amin? Busog na kami dito, Lieutenant, kaya wag na. Mataray na sagot ni Angela sa sundalo. Hindi naman ah. Tsaka, hindi natapos ni Alex ang gustong sabihin nang biglang takpan ni Angela ang bibig ni Alex na siyang ikinagulat ni Stella. Wait, nung nasa probinsya pa kami curious, magkakilala talaga kayo ever since no?
Takang tanong ni Stella sa kaibigan na si Angela. Akmang sasagot na sana si Alex nang bigla siyang unahan ni Angela magsalita. Hindi, Epa lang talaga siya pero hindi ko yung kilala. At dahil nga alam ni Alex na mas maiinis lang si Angela sa kanya oras na sagutin niya ang sinabi ng dating asawa, ay tinuloy na lang ni Alex ang pagkain nang biglang magsalita muli si Stella na siyang nagpainit sa dugo ni Alex. So girl, kamusta yung panliligaw ni Dr. Chris sa'yo? Sabay na napatigil si Angela at Alex sa pagkain dahil sa narinig sa sinabi ni Stella. Akmang lilingon si Angela sa pwesto ni Alex para tingnan ang reaksyon ng dating asawa pero huli na ang lahat. Kitang-kita niya ang matatalim na titig ni Alex sa kanya. Hello girl, tinatanong kita. Kung kamusta na kayo ni Doc, kailan mo sasagutin? Nililigawan ka na isang doktor at balak mo siyang sagutin? Malamig at seryosong tanong ni Alex sa nurse. Dahan-dahang inangat ni Angela ang tingin kay Alex na ngayon ay seryosong nakatingin sa kanya. Bakit ba kasi tinanong ni Stella yun? Magkaibigan lang naman sila ni Chris. Ayon ang tanong ni Angela sa kanyang isipan. Ano kasi? Yes, Lieutenant. Ewan ko nga lang dito kay Angela. Matagal na rin simula ng ligawan siya ni Dr. Chris. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya sinasagot. Akmang magsasalita pa sana si Angela para depensa ng sarili niya nang biglang tumayo si Alex na ikinatingin nila magkaibigan. Lieutenant, tapos ka na? Nawalan ako ng gana. Pupunta na ako sa check-up ko. Malamig na sagot ni Alex kay Stella sabay walk-out ng sundalo sa harap ng magkaibigan. Patapos na ang duty ni Angela sa ospital, nang magdesisyon sila na iligpit ang kanyang gamit. Hindi pa rin makalimutan ng dalaga ang nangyari kanina sa kantin. Nang tinanong niya si Stella kung bakit ba yun ang sinabi ni Stella kanina sa harap ni Alex, ang sagot lang sa kanya ng kaibigan ay dahil lang daw trip nito. Gusto lang daw ni Stella makita ang reaksyon ng dating asawa ni Angela. Patapos na sa pagliligpit ng kanyang gamit ang dalaga, nang biglang may isang baritonong malamig na boses na nagsalita sa likuran niya. Agad lumingon si Angela sa likod niya, kung saan nakatayo ngayon si Alex at seryosong nakatingin sa kanya. Gulat na tumitig si Angela sa binata. Anong ginagawa mo dito? Hindi maiwasan ni Angela na magtaka kung bakit nandito pa si Alex. Ang alam ni Angela kanina pa ito nakaalis. Scared, love? Bakit? Napakagat sa kanyang labi ang nurse dahil sa tanong ng sundalo sa kanya. Ha? Teka, ba't ka ba nandito? Akala ko umuwi ka na. Tsaka, ano bang pakialam mo ha? Ang alam ko wala na tayo. Matagal na 'di ba? 5 taon na. Kaya bakit nandito ka ha? Kung makaasta ka parang may tayo pa. Wala na, Lieutenant. Wala na. Dahan-dahang lumapit si Alex sa dating asawa. Napaatras si Angela dahil labis-labis ang kabang nararamdaman niya. Huwag mo siya sasagutin, love. Kung ako sa'yo, huwag na huwag kang papayag. Maautoridad na utos ni Alex kay Angela. Nakasimangot naman na humarap si Angela kay Alex. You wish, Lieutenant? Asa ka? Wala na tayo. Kaya who cares kung may Chris na ako? Tanong ni Angela na mas lalong nagpainit sa ulo ni Alex. Tipid na ngumiti ang sundalo sa dating asawa. Pagkatapos sa sinabi ni Angela, let's see, love. Basta sinasabi ko sa'yo. Ako ang nauna at alam ko ako pa rin ang huli. Makikita mo, babalik ka sa akin. You will be mine again. For now, yan lang muna. Just brace yourself. See you soon again. Saad ni Alex kay Angela na nagpatigil sa dalaga. Puro mura lamang ang nasa isip ni Angela. Inis na inis siya habang nakatingin sa likod ng dating asawa na naglalakad papalayo sa kanya. Aray, ang sakit! Hindi na ako pretty!
Napakagat sa kanyang labi si Alex nang marinig ang iyak ng batang babaeng nabangga niya dito sa ospital. Pupuntahan sana ulit ni Alex ang dating asawa para subukan ulit itong yayain na kumain. Dahil talagang hindi nagustuhan ni Alex ang nalaman kahapon na may nanliligaw pala sa dating asawa niya. Papunta na sana si Alex sa stage ni Angela nang may nabangga siyang batang babae. Habang tumatakbo ito. Aray, sakit po! Sambit ulit ng batang babae sa sundalo habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Nagulat naman si Alex nang makita ang mukha nito. Parang may kung anong meron sa batang babae na nasa harap niya ngayon. Parang biglang may humaplos sa puso niya ngayong nakikita ni Alex ang sunod-sunod na pagtulo ng luhas sa mga mata nito. I'm sorry, anong gusto mo, Candy? Tanong ni Alex sa bata para subukan nitong pakalmahin. Huwag ka nang umiyak, please. Dahan-dahan naman nag-angat ng tingin ng batang babae kay Alex na ngayon ay tulala na nakatingin sa kanya. Akmang magsasalita pa sana si Alex sa bata nang bigla siyang yakapin nito. Daddy, sabi ko na nga ba uwi ka rin eh. Ngumiti si Alex sa bata sabay punas sa pisngi. Napatuloy pa rin sa pag-iyak ngayon. Nasaan ang mami mo? Ihahatid na kita sa kanya. Agad na pumayag ang bata sa sinabi ni Alex. Samantala, hindi naman mapakali si Alex ngayon nandito na siya sa station ni Angela. Dito nagpahatid ang batang babae na nabangga niya kanina. Daddy, nandito na si mami. Inosenteng sabi ng batang babae kay Alex na nagpatigil sa kanya. Magsasalita pa sana si Alex nang bigla siyang hilahin ng bata papasok. Doon nakita ni Alex ang gulat na muka ng dating asawa na si Angela. Anong ibig sabihin nito? Hindi natapos ni Alex ang dapat sabihin nang bigla siyang yakapin ng bata sa harap mismo ni Angela. Gulong-gulo man dahil sa tawag ng bata sa kanya, niyakap niyang pabalik ito. Alex? Angel? Halos mautal na tawag ni Angela sa pangalan ng anak at ng dating asawa niya. Laking gulat ni Angela na nagkita na ang kanyang mag-ama. Ni hindi niya naisip na muling babalik si Alex sa araw na ito. Angel. Mama, pati mo sinabi sa akin na dumating na si Daddy. Nagtatampong tanong ni Angel sa inang si Angela. Jel, anong ibig sabihin nito? Tell me, anak ko ba siya? Napayuko na lang si Angela. Mama. I'm sorry. I'm sorry, baby. Jel. Tumango si Angela bilang sagot kay Alex. Patawarin mo ko. Gusto ko lang ng tahimik na buhay para sa kanya. Gusto ko lang na malayo si Angel sa gulo. Sagot ni Angela kay Alex habang unti-unting tumutulo ang luhas sa mga mata ng nurse. Hindi maipaliwanag kung anong mararamdaman ni Alex sa mga oras na yon. Pagkatapos ikwento ng dating asawa sa kanyang nangyari, nagkaroon sila ng anak bago pa umalis si Angela sa bahay at wala man lang kaalam-alam si Alex. Maraming bagay ang gumugulo sa isip niya. Paano kung nagkaroon siya ng oras sa dating asawa? Paano kung hindi niya napabayaan noon si Angela? Malamang hindi siya mawawala sa piling ng kanyang mag-ina. Malamang naging tatay siya kay Angel. Pero sa kabila ng nangyari, imbis na magtanong pa si Alex kay Angela, dahil sobrang daming tanong sa isip niya at gusto niyang masagot, binaling na lang ni Alex ang tingin sa anak na si Angel. Pumantay siya rito at buong pusong niyakap ang anak na si Angel. I'm sorry, baby. I'm sorry. Patawarin mo ko. Patawarin mo si Papa kung ngayon lang siya dumating. Inosenteng ngumiti naman si Angel sa kanyang ama na si Alex. Okay lang po, Papa. Sabi naman po ni Mama na nag-work ka po.
Naiintindihan ko po. Basta ang mahalaga nandito na kayo. Huwag ka nang aalis, Papa, ha? Nag-angat naman ang tingin si Alex sa dating asawa na ngayon ay umiiyak pa rin na nakatingin sa kanilang dalawa. Salamat. Kung dati, natatakot si Angela na magkita ang mag-ama niya, natatakot at kinakabahan si Angela na dumating ang araw na to, ang pagkikita ng kanyang mag-ama. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ang saya sa mukha ng kanyang anak at hindi niya maiwasan na matuwa. Alam ni Angela sa sarili niya na ngayon ay buo na ang pagkatao ng kanyang anak dahil sa wakas, nagkita na sila ng tatay niya. Hindi ba ipaliwanag ang nararamdaman ni Alex ngayon? Nakasama niya ang kanyang dating asawa at ang anak na si Angel papunta sa mall para mamasyal at magbonding. Pwede naman kasing wag na lang tayo sa mall. Angal ni Angela sa dating asawa. I want the best for her, babe. Gusto kong bumawi sa 4 na taong wala ako sa tabi niya. So let me do this, please. Hayaan mo akong bumawi sa kanya. Tsaka isa pa. I want us back, Angela. Ngayong may anak pala tayo. May Angel tayo. Walang sinong pwedeng kumuha sa inyo sa akin. Napanguso si Angela dahil sa narinig. Alam ni Angela na ang tinutukoy ni Alex na posibleng kumuha sa kanila ay si Chris. Na siyang imposibleng mangyari dahil magkaibigan lang naman talaga sila ng doktor. Mga kasamahan lang naman ni Angela sa trabaho ang nangaasar sa kanilang dalawa ni Chris. Magpakasal na lang kaya tayo ulit, babe. Baliw ka ba? Ayaw ko lang na may umagaw sa inyo. Ano ka? Gold? Manligaw ka muna bago kita pakasalan ulit. Iritang wika ni Angela kay Alex na nagpangiti rito. Gusto mo ligawan ulit kita? Okay, babe. Copy that. Basta walang Chris na ho kontra. Nanlaki ang mga mata ni Angela dahil sa sinabi ni Alex. Pwede ba? Huwag mo nga isali ang wala dito. Ano bang kinalaman ni Chris sa usapan natin? Bigla namang sumeryoso ang tingin ni Alex sa babae. Habang abala pa rin sa pagmamaneho ang binata. He likes you, right? Huwag mo na siyang patulan, babe. Ako na lang. Dapat ako lang piliin mo. Tila nagtatampong sagot ni Alex kay Angela. Ewan ko sa'yo. Bahala ka. Inis sa sagot ng dalaga. Sasagot pa sana si Alex nang makarinig sila ng boses ng batang babae na sumingit sa usapan nila. Mommy? Daddy, are you two fighting po? No, baby. Nag-uusap lang kami ng daddy mo. Pupunta tayo ng mall, gusto mo ba? Nakangiting tumango si Angel kay Angela. Pagkatapos ng 1 oras na biyahe, nakarating na rin sila sa wakas sa mall. At dahil sa excitement na nararamdaman ni Alex sa mga oras na yon, halos bilhin lahat nito ang mga damit at sapatos at laruan na para sa anak na si Angel. Gusto man kumontra ni Angela dahil sa ginagawa ni Alex ngayon, hinayaan na lang ni Angela ang binata dahil gusto nga nitong bumawi sa anak. Hinayaan lang ni Angela ang lalaki sa ginagawa nito hanggang sa matapos sila sa mall at dumiretso naman sila sa KFC para kumain ng lunch. Pagkatapos silang kumain, nagtungo naman sila sa isang bahay para makasama si Angela at Angel hanggang hapunan. Wow, Daddy, ang laki po ng bahay niyo. Manghang sabi ni Angel kay Alex nang nakarating sila sa bahay ng sundalo. Don't worry, baby. Ito na rin ang magiging bahay mo. Pag pumayag ang mami mo na dito na kayo tumira dalawa. Sagot ni Alex sabay baling ng tingin kay Angela. Tinaasan naman siya nito ng kilay. Asa ka? Let's go, baby. Tignan natin itong mga toys mo. Hayaan mo na yung daddy mo na yan. Mataray na sagot ni Angela kay Alex. Sabay hawak sa kamay ni Angel at hinila papunta sa sala.
Masayang nakikipaglaro si Angela sa anak, habang abala naman si Alex sa pagluluto ng hapunan nilang tatlo. Nang may biglang tumawag na naging dahilan ng pagtigil niya sa ginagawa dahil narinig niya ang pangalan ni Chris na binanggit ng dalaga. "Yes, Chris, ayos lang kami. Masaya naman si Angel." "Yes, see you." Masayang sagot ni Angela mula sa kabilang linya. Tumawag ang binata sa kanya para sabihin na may seminar silang kailangang puntahan sa susunod na araw. Kaya kailangan ito i-discuss ni Chris sa dalaga. Natapos ang pag-uusap nilang dalawa, na masaya lang si Angela. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalaga, ay may naiinis dahil sa selos na kanyang nararamdaman mula sa likod niya. Dahil naroon si Alex. "So gabi na, pero kailangan ka pa talaga niya tawagan?" Dahan-dahang lumingon si Angela sa pinanggalingan ng boses. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago sagutin ang binata. "Give me this night, babe. Huwag mo muna siyang kausapin." Maotoridad na sabi ni Alex. Napakagat ng kanyang labi at kumunot ng noo si Angela dahil sa narinig. "Hay nako, nagsiselos ka lang eh." Buti na lang at abala ang anak nilang si Angel sa paglalaro kaya hindi nito naririnig ang pinag-uusapan nilang dalawa. "Yes, hindi mo pa rin ako sinasagot." "Oo, pero ang akin ay akin, babe. Ngayong may anak na tayo, ipagdadamot ko kayong dalawa ni Angel kahit kanino. Lalo na sa mga taong may balak na umagaw sa inyo sa akin." Lumapit naman si Alex kay Angela at kinuhang dalawang kamay ng dalaga. "Ipapaalala ko lang sa'yo. Hindi ako pumapayag na ligawan mo." Mataray na sagot ni Angela sa lalaki. Napangiti naman si Alex. "Payag ka man o hindi, liligawan pa rin kita. At sinasabi ko sa'yo, bigyan mo lang ako ulit ng pagkakataon pumasok dyan sa buhay mo. Araw-araw kong ipaparamdam sa'yo ang pagmamahal ko. Bahala ka sa buhay mo." Sagot na lang ni Angela kay Alex habang patago na nakangiti. "Tsaka alam mo kung paano ako magselos, babe, di ba?" Malambing na tanong ni Alex kay Angela. Napakagat naman siya sa labi dahil sa narinig. Alam niya kung paano magselos ang asawa. Dahil noon tuwing nagsiselos si Alex, palaging may nangyayari sa kanila. Pinaparamdam talaga ni Alex kay Angela ang pagmamahal nito. "Bakit, babe? Gusto mo ba ulit makaramdam kung paano ako magselos, ha?" Tanong ni Alex sa dalaga. Akmang ilalapit sana ni Alex ang labi sa dating asawa para halikan nito nang biglang tumakbo si Angela palayo sa binata. Nagsimula na nga ang panliligaw ni Alex ulit kay Angela. At dahil nasa school ang kanilang 4 na taong gulang na anak na si Angel, naisipan ni Alex na dalhin si Angela sa Enchanted Kingdom. "Wala ka bang trabaho?" Mataray na tanong ni Angela kay Alex. Tipid naman ang umiti si Alex kay Angela. "I'm on leave, babe. Hindi ako papasok hanggat di mo ako sinasagot. Tsaka naliligaw nga ako, remember? Now tell me, ano pang gusto mong sakyan dito sa Enchanted Kingdom?" Nakangiting tanong ng binata sa kanyang dating asawa. Tahimik man, hindi maipagkakaila ni Angela ang sayang nararamdaman sa oras na ito. Yan ang sinasabi ng mga mata ni Angela, lalo na habang nililibot ni Angela ng kanyang tingin ang ganda ng lugar. Isang linggo na simula ng ligawan ulit ni Alex si Angela. At sa isang linggo na yon, ay walang minuto na hindi siya nakaramdam ng kaligayahan. Pinagsisilbihan talaga siya ng binata, pati ang kanyang anak. Palaging pinagluluto, at hindi nakakalimot si Alex na bilhan palagi ng tulips na bulaklak si Angela. Alam niya na hindi pa siya sigurado kung mahal niya na ba ulit ang asawa. Pero aaminin niya na totoong masaya siya. Dahil kahit papaano, kahit sandali, ay naranasan niyang muling maligawan ng dating asawa. "Sa roller coaster gusto mo?" Kalmadong tanong ni Alex kay Angela pagkatapos nilang sumakay sa ibang rides.
Roller coaster na lang kasi at Ferris wheel ang hindi pa nila nasasakyan. Ferris wheel ayaw mo? Pabirong tanong ni Angela kay Alex. Kumunot ang noo ni Alex dahil sa narinig. Alam talaga niya ang kahinaan nito. Oo nga at sundalo siya. Pero talagang kinakatakot niya ang pagsakay sa roller coaster. Kasalukuyan sila naglalakad sa loob ng Enchanted Kingdom nang may makita si Angela na bilihan ng milk tea. Agad lumapit si Angela para bumili. Napangiti naman ang binata habang pinagmamasdan nito na katulad pa rin ng dati na mahilig sa matatamis. Wala ka pa rin pinagbago. Gustong gusto mo pa rin yan. Kumunot ang noo ni Angela dahil sa narinig. Ang sarap-sarap kaya ng milk tea. Mataray na sagot nito na siyang nagpangiti na lang sa binata. Ilang minuto ring nagpahinga si Alex at Angela sa pagsakay. Tahimik lang sila na nakaupo sa bench nang putuli ng binata ang katahimikan. Paano kaya kung tayo pa, no? I mean, kung hindi tayo naghiwalay? May kapatid na siguro si Angel ngayon. Dahil sa pagkabigla, ay naubos si Angela sa iniinom na milk tea, sabay tingin ng masama kay Alex. Paulit-ulit, Lieutenant? Nasagot ko na yan nung nasa probinsya pa tayo. Tsaka Hiller, pass is pass. Uso rin siguro mag-move on, no? Pero imbis na mainis ang sundalo sa sinagot ni Angela, ngumiti pa lalo si Alex sabay hawak sa kamay niya. Nagulat naman si Angela dahil sa ginawa nito. Hoy, saan mo ako dadalhin? Sisigaw ako. Walang prenong saad ni Angela kay Alex. Sa roller coaster. Nakangiting sagot nito na nagpatigil sa nurse. Umiling-iling si Angela kay Alex na ikinatuwa nito. Alam ni Alex na takot ang dating asawa sa roller coaster. Kaya gano'n na lang ang saya niya nang makita ang nakasimangot na mukha ni Angela. Bisit ka talaga. Busted ka na. Tampong usal ni Angela kay Alex. Agad namang hinawakan ni Alex ang isa pang kamay ni Angela para ipaharap sa kanya ang ngayon ay nagtatampong dalaga. Sorry na love. Bili na lang tayo ng maraming milk tea. Malambing na sambit ni Alex sa dalaga. Tumaas ang kilay ni Angela habang dahan-dahang inangat ang tingin niya kay Alex. Ano yun? Suhol? Che, busted ka ng buwisit ka. Inis na sagot ni Angela sabay walkout palayo sa sundalo. Umalis si Angela at Alex sa Enchanted Kingdom na nakasimangot buong oras si Angela. Ni hindi pinansin ng dalaga si Alex sa loob ng sasakyan. Kaya gulat na gulat ang anak na si Angel kung ano nangyari sa kanyang mga magulang. Mommy, Daddy, di kayo friend dalawa? Agad naman lumingon si Angela at Alex sa anak. Friend? Hindi. Sabay pero magkaibang sagot ng dalawa. Hindi naman alam ni Alex kung paano susuyuin ng dalaga. Dahil talagang bad trip ito sa ginawa niya. Babe, sorry na. Hingi ng patawad ni Alex kay Angela. Pinatulog muna ni Alex ang anak bago kausapin ng dating asawa na halatang bad trip pa rin sa kanya hanggang ngayon. Ano yung sorry? Nabibili ba yan? Magkano? Piloso pong sagot ni Angela. Napabuntong hininga naman si Alex dahil sa ginawang pamimiloso po sa kanya ng dalaga. Pero dahil sa alam ni Alex na may kasalanan siya, siya na ang humingi ng tawad at umasang mapapatawad siya nito sa magitan ng paglalambing niya. Anong gusto mong ulam, babe? Seryoso namang tumitig si Angela sa kanya. Talagang inis na inis pa rin siya sa ginawang pagbibiro ni Alex kanina. Babe? Tawag ni Alex kay Angela. Kahit ano, basta, hindi ikaw ang nagluto, bad trip. Babe naman. Bulong ni Alex sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Angela na ngayon ay paakyat na papunta sa kwarto ng anak nilang si Angel.
Nagmamadaling bumalik sa bahay ni Angela si Alex pagkatapos niya ipatawag ng kanilang general sa opisina. Para sa isang meeting daw yon. Excited si Alex habang nagmamaneho. Dala-dala ni Alex ang binili niyang isang buke ng tulips, ang paboritong bulaklak ng kanyang dating asawa. Gusto niya muling humingi ng tawad at bilang peace offering na rin. Pero ang masaya at excited na mukha ni Alex ay naglaho nang biglang nalaman niya na umalis din agad ang amo nito pag-alis kaninang umaga. Nang tinanong ni Alex ang katulong kung saan pumunta, mas nainis lamang siya sa sinagot nito. Si Sir Chris po ang kasama niya, sir. Pinapasabi rin po ni ma'am na kayo daw po muna ang bahalang sumundo kay Angel dahil gagabihin pa po ng balik si ma'am. Hindi naman maipinta ang mukha ni Alex habang binabaybayan daan patungo sa eskwelahan ng anak. Inis man dahil sa selos, ayaw naman mahalata ng anak nila na may pinagdadaanan ng kanyang mga magulang. Daddy, thank you sa ice cream. Masayang sabi ni Angel sa ama habang nasa park silang dalawa. Anything for you, love? Magsabi ka lang. At dahil nga, sinabi ni Alex kay Angel na ibibigay lahat ng gusto ng anak, nang hiniling ni Angel na pumunta sila sa mall ni Alex para maglaro ng games doon, ay pinagbigyan niya agad ang bata. Ginaalan ni Alex ang anak sa mall na sobrang ikinatuwa ni Angel. Kaya gabi na nang makauwi sila ng bahay. Samantala, kinakabahan naman si Angela. Dahil 8:00 na ng gabi wala pa rin ang kanyang mag-ama. Akmang lalabas na sana siya para hanapin sina Alex at Angel nang bumukas ang pinto ng bahay niya. San kayo galing? Takang tanong ni Angela pagkatapos nila ihatid at ihiga si Angel sa kama. Nakatulog na ito sa biyahe. Sandaling binaling ni Alex ng tingin sa dating asawa. Pero imbes na sagutin ito, nilagpasan niya lang ito na pinagtaka ni Angela. Sa guest room lang ako. Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka. Malamig na sagot ni Alex kay Angela. Gusto man kausapin ng dalaga si Alex, pero alam niya hindi ito ang tamang oras. Halatang bad trip ang lalaki. At marahil, dahil ito sa rason na nagkita sila ng kaibigang si Chris ngayon. Bago pa pumasok sa kwarto ni Angel para matulog at magpahinga, ay napaisip-isip si Angela. Kinabukasan, nagising ang sundalong si Alex dahil sa biglaang pagsakit ng kanyang ulo. Pero kahit ganon, pinilit pa rin ni Alex na bumangon para sana ipagluto ang mag-ina niya. Tulad ng nakasanayan. Pero laking gulat ni Alex nang nauna bumangon ng dalaga sa kanya at abala na ito sa pagluluto. Gising ka na, may lakad ka? Napatigil naman sa kanyang ginagawa si Angela nang tanungin siya ni Alex. Gising ka na rin pala, kain ka na, nagluto ako ng soup, baka lang gusto mo. Pinagluto mo ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Alex. Tumango si Angela kay Alex bilang sagot. Sabay lapit ni Angela, dala ang soup na niluto para sa kanyang dating asawa. Nakaupo na sa table si Alex na iabot sa kanya ni Angela ang chicken soup na niluto niya. Pero ang akalang simpleng soup lang ay hindi pala. Dahil sa ilalim ng pinggan na pinaglagyan ng soup ay may nakalagay na sulat. Napatigil naman si Alex sa pagkain na makita ang sulat. Kinuha niya ito sabay tayo papunta kay Angela. Ano to? Takang tanong ni Alex, sabay pakita sa dating asawa ng papel na nakasulat na, Oo, mahal kita. Mahal mo pa rin ako? Tanong ni Alex sa dalaga. Napayuko naman si Angela dahil sa hiyang nararamdaman. Answer me, babe, mahal mo pa rin ako? Dahan-dahang tumango si Angela. Hindi naman makapaniwala si Alex. Kaya muli niyang hinawakan ng dalawang kamay ng dalaga bago ipagdikit ang kanilang noo. Hindi to panaginip, tama? Mahal mo pa rin ako? Paulit-ulit,
Sabi ko nga 'di ba mahal kita? Mahal pa rin kita. Iritang sagot ni Angela kay Alex na nagpangiti sa sundalo. Kaya walang pagdadalawang isip na niyakap ni Alex si Angela na nagpatigil sa dalaga dahil sa gulat. Ibig sabihin, walang Chris na kontra? Walang iba, ikaw lang noon pa. Hanggang ngayon ikaw pa rin. Mas lalo namang napangiti si Alex sa sagot ng dalaga. Kaya si Alex na mismo ang unang bumitaw sa pagkakayakap, sabay halik ng mabilis sa labi ng dalaga. Sinasagot mo na ako? Oo, sinasagot na kita. Thank you. I love you. Kayo ni Angel. Mahal na mahal ko kayo nang sobra pa sa buhay ko. Naging masaya muli si Angela sa piling ni Alex kasama ang kanilang anak na si Angel. 3 araw na, simula nang sagutin niya muli ang dating asawa na ngayon ay nobyo niya. At ang masasabi ni Angela, wala na siyang ibang mahihiling pa. Oo nga at paminsan-minsang nagsiselos pa rin si Alex sa pagkakaibigan nila ni Chris, pero hindi na katulad ng dati. At ngayon nga, ang araw na pinakahihintay ni Alex. Dahil pupunta sila ngayon 3 ni Angel at Angela sa bahay ng kanyang ina. Ngayon na rin balak ni Alex na muling tanungin si Angela kung pwede ba silang magpakasal ulit. Mahal na mahal ni Alex ang mag-ina niya. At sa mga oras na yon, walang ibang gustong gawin si Alex kundi pakasalan muli ang dalaga. Daddy, maganda rin po ba ang house ni Lola? Katulad po ng bahay niyo? Yes, love. And don't worry, magiging bahay mo din yon soon. Sagot ni Alex kay Angel. Sabay balik ng tingin kay Angela na ngayon ay halatang kinakabahan at natatakot. Hindi sa'yo galit si Mami, huwag ka mag-alala. Nag-angat naman ang kanyang tingin si Angela kay Alex dahil sa sinabi nito. Sigurado ka? Paano kung galit siya? Paano kung ayaw niya ako makita? Trust me baby, hindi galit si Mama. Excited pa yun for sure. Napahagat naman ang kanyang labi si Angela dahil sa sinabi ng nobyo. Akmang sasagot pa sana siya nang huminto na ang sasakyan sa tapat ng isang malaking bahay. Pababa pa lang ng sasakyan si Angela ay labis-labis ng kabang nararamdaman niya. Natatakot siya na baka galit ang mama ni Alex sa kanya dahil sa ginawang pag-iwan ni Angela sa anak nito noon. Finally, Iha! It's nice to see you again. Good evening po, tita. Napangiti naman ang ginang dahil sa sinabi ni Angela. Iha, asawa ka pa rin ng anak ko. Kahit pa boyfriend mo na lang siya ngayon. And besides, kasalanan niya rin naman na nangyari noon. Masyado siyang busy. Kahit sa akin niya na sarili niyang ina ay wala siyang oras. At isa pa mami ka ni Angel, ang apo ko. Kaya pamilya ka pa rin namin. So, mami mo pa rin ako. Sige po, Mami. Nahihiyang sagot ni Angela sa mama ni Alex, sabay baling ng tingin ni Angela sa nobyong ngayon ay nakatingin lang sa kanya. Wait lang, babe. Paalam ni Alex sabay karga ni Alex kay Angel na pinagtaka ni Angela. Umalis saglit si Alex kasama ang anak. Dahil gagawin na ni Alex ang kanyang planong mag-propose kay Angela na kinasabwat niya ang anak sa balak niyang gawin. At dahil umalis ang mag-ama, nagkaroon ng konting oras si Angela na makipagkwentuhan sa mama ni Alex habang nagluluto ng kanilang hapunan. Mahigit kalahating oras din ang tinagal ni Angela sa pagluluto dahil nagluto sila ng kare-kare at iba pang putahe. Akmang tatawagin na sana niya ang kanyang mag-ama para kumain nang biglang lumitaw ang anak na si Angel sa harapan ni Angela. Hinila ni Angel si Angela papunta sa garden at doon niya nakita ang kanyang nobyo na nakaluhod sa isang table. Hawak ni Angela ang kamay na anak pero hindi ito naging sagabal sa kanya para libutin ang tingin ng garden na mukhang pinaghandaan talaga ng mag-ama dahil nandito na ang lahat.
May pabuke pa ng tulips para sa kanya at hindi ito inakala ni Angela. Tulala pa man at hindi makapaniwala, hinila ng anak niyang si Angel ang kanyang ina palapit sa kanyang daddy na si Alex. Alex, ano to? Napangiti naman si Alex dahil sa tanong ni Angela. Hindi pa to sapat sa lahat na nangyari sa ating dalawa. Malaki ang pagkukulang ko sa iyo bilang asawa. Kaya ngayon nandito ako sa harap mo para sabihin na sana bigyan mo ulit ako ng pangalawang pagkakataon na maging asawa mo. Pinapangako at sinusumpa ko, love, na kailanman hindi ka na mag-iisa. Kasama mo na ako palagi at si Angel. Hindi na ako mawawala sa inyo. Alam kong maaga pa masyado para dito dahil nagsisimula pa lang tayo ulit. Pero love, hindi ko na gusto patagalin. Gusto na ulit kita makasama. Gusto ko na ulit gumising ng kasama kayo ni Angel. Gusto ko kayong pagsilbihan dalawa. Please, let me love you again. Marry me, love, again, please. Pakasal ka na sa akin ulit. Hindi alam ni Angela kung paano sasagutin ng nobyo. Pero imbes na sagutin niya ito, hinalikan niya lang si Alex sa labi. Love, papakasalan mo ko ulit? Nakangiting tumango si Angela. Yes, love, I'll marry you. Again and again. Paulit-ulit akong papayag na pakasalan ka. Oo, papakasalan kita. Nakangiting sagot ni Angela sa nobyo na nagpaiyak sa kanilang anak na si Angel. Sinuot ni Alex ang binili niyang diamond ring sa nobyang si Angela. Sabay halik sa labi nito. I love you, I love you. I love you so much. Yehey! Complete family! Mahal ko kayo, mommy and daddy. Inosenteng sabi ni Angel sa mga magulang. Napangiti naman habang unti-unting tumutulo ang luha ni Alex sa kanyang mga mata dahil sa sinabi ng anak. At mahal ko rin kayong dalawa ng mami mo, baby. Mahal na mahal. Forever and ever. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Soldier's Ex-Wife. Written by G. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!